Marahil ay narinig mo na ang tungkol sa pamumuhay ng buhay ng may kadakilaan. Kaya nga, iyon mismo ang ginawa ni Obama nang bilhin niya ang mga mansyon sa Martha's Vineyard at Oklahoma. Isipin mong maglakad sa loob ng mga tirahang ito kung saan ang mga silid ay puno ng malalambot na kama na para bang nakahiga ka sa isang bundok ng marshmallows na binababad sa gintong alikabok. Ang kusina at dining room na may maginhawang ilaw ay nagaanyaya sa mga sandali ng pakikisalamuha at masasarap na pagkain. Para bang may Gordon Ramsay na handang maglingkod, ngunit walang sigaw at walang pangamba na tawagin kang bobo. Ngayon, isipin mong naglalakad sa baybayin ng Martha's Vineyard, kung saan ang banayad na simoy ng dagat ay marahang humahaplo sa iyong balat. Sa mga mansyong ito, bawat detalye ay may kwento, bawat alon ay umaawit ng isang himig ng tradisyon, at bawat paglubog ng araw ay naghahayag ng isang hindi malilimutang karanasan sa bakasyon. Samahan mo ako habang mas malalim naming tinutuklas ang mansyon ng Martha's Vineyard. Matatagpuan sa iconic na enclave ng isla, naroon ang kahangahangang tirahan ng dating Pangulo na si Barack Obama at ang kanyang pamilya, isang lugar na pinapangarap ng elite. Ang Martha's Vineyard ay isang isla na sumisimbolo ng eksklusibidad at kanlungan para sa mayayaman at makapangyarihan. Noong 2020, sa kamanghamanghang halagang $11.85 million, si Barack Obama, ang ika-44 na Pangulo ng Estados Unidos, at ang kanyang asawa na si Michelle ay lumagda sa kontrata na nagbigay sa kanila ng isang piraso ng paraisong ito. Ang pagbili ng mansyon ay hindi lamang isang pagbabago ng tirahan para sa pamilya Obama, kundi isang hudyat na nag-ugong sa publiko na nagdulot ng paghanga at interes. Ang mansyon ay isang halimbawa ng marangyang ari-arian na pinagsasama ang elegansya at privacy na naging simbolo ng buhay pagkatapos ng pagkapangulo ng isa sa mga pinakahinahangaang politikal na figura sa kasaysayan. Ang halaga ng napakagandang ari-arian na ito, bagamat mataas para sa karaniwang mamamayan, ay itinuring na makatarungan para sa isang taong naglingkod sa pinakamataas na posisyon ng bansa sa loob ng 8 taon. Gayunpaman, hindi lamang ang presyo ang nakakuha ng atensyon. Bilang bahagi ng akwisisyon, ang isang kontribusyon na $235,000 ay itinalaga sa Martha's Vineyard Land Bank. Ang institusyong ito kilala sa kanyang dedikasyon sa pagpreserba ng interes ng publiko at pagpapanatili ng integridad ng kapaligiran ng Martha's Vineyard, ay tumanggap ng halaga bilang isang 2% na bayad sa paglilipat karaniwan sa karamihan ng mga lokal na transaksyon sa real estate. Sa pagtanaw sa mansyon ni Obama sa Martha's Vineyard, ang unang impresyon ay ang kahangahangang anyo ng kanyang panlabas na istruktura. Ang residensya ay dinisenyo ng kilalang arkitekto na si Taylor Lombardo at isinagawa ni John Early, isang mapagkakatiwalaang kontratista sa isla. Ang harapan ng mansyon ay walang alinlangan isang obra maestra ng artisano na estilo ng New England. Itinayo noong 2001, ang bahay ay nagpapakita ng modernong pagbabasa ng tradisyonal na estilo ng vineyard na may mga bubong na kulay-abo na perpektong umaayon sa kapaligiran ng baybayin. Ang looban ay sumasalamin sa layunin na maging isang espasyo para sa pagtitipon, libangan at katahimikan. Ang malawak na kusina ay gumaganap bilang sentro ng bahay na may mga state-of-the-art na kagamitan, pasadyang mga kabinet na puti at mga natural na bato na countertop. Isang tunay na paraiso para sa mga mahilig sa pagluluto na nag-aalok ng sapat na espasyo upang maghanda ng masalimuot na mga pagkain at tumanggap ng mga bisita. Sa tabi ng kusina, ang dining room ay pinagsasama ang kadakilaan at init. Isang malaking mesa ang nakatayo sa gitna na napapalibutan ng mga komportabling upuan. Lahat ay binibigyang liwanag ng natural na ilaw na dumadaan sa malalaking bintana. Ang mga bukas na ito ay hindi lamang nagbibigay liwanag sa kapaligiran, kundi nagbibigay daan din upang makita ang mga nakakamanghang tanawin ng bay na nagpapataas ng bawat pagkain sa isang biswal na kaakit-akit na karanasan. Ang living room ay isang balanse ng ginhawa at elegansya. Ang mga komportabling sofa ay nag-aanyaya sa pagpapahinga, habang ang mga fireplace na gawa sa bato ay nagdaragdag ng isang rustic na ugnay na lumilikha ng isang mainit na atmosfera. Ang mga arkitektural na detalye tulad ng coffered ceiling at
at pasadyang gawa sa kahoy ay nagpapayaman sa espasyo na nagbibigay sa bahay ng isang natatangi at hindi malilimutang karakter. Ang mga detalye na ito ay lumalampas sa estetika na nagpapakita ng kawastuhan at pag-aalaga na inilagay sa disenyo at sa paggawa na nagpapakita ng dedikasyon na inilaan sa bawat aspeto ng espasyo. Sa mga pangunahing lugar ng pamumuhay, ang mansyon ng Martha's Vineyard ng mga Obama ay nagpapakita ng tunay nitong kakanyahan, isang tirahan na hindi lamang idinisenyo para makapagpahanga, kundi para tirhan kung saan ang bawat elemento mula sa layout hanggang sa mga tapos ay maingat na pinili upang lumikha ng isang nakaaakit at mapagpatuloy na kapaligiran. Bukod sa panlipunang sentro ng mansyon, matatagpuan ang pribadong kanlungan ng kanilang mga silid. Ang ari-arian ay may 7 silid tulugan. Bawat isa ay idinisenyo upang maging isang santuaryo ng katahimikan. Binibigyang pansin ang pangunahing suite sa mga neutral na tono, isang malawak na espasyo na nagbibigay ng isang mapayapang pagtakas. Sa malumanay nitong paleta ng kulay, ang kapaligiran ay nagpapadama ng kalmado, habang ang malalaking bintana ay nagpapakita ng isang nakamamanghang tanawin ng karagatan na nagpapahintulot sa mga nakatira na magising sa tanawin ng mga alon na marahang humahampas sa baybayin. Ang banyo ng pangunahing suite ay katulad na kahanga-hanga na nilagyan ng marangyang mga tapos at isang atmosfera na nagpapaalala sa isang spa. Dito maaaring mag-enjoy ng isang nakaka-relax na paliguan o isang nakapalibot na glass shower na napapaligiran ng mga elegante na bato at tiles na umaakma sa tahimik at sopistikadong kapaligiran ng espasyo. Ang mga lugar na inilaan para sa mga kaibigan at pamilya ay katulad na nakakamangha. Ang bawat silid tulugan para sa mga bisita ay idinisenyo upang magbigay ng ginhawa at estilo na may mga kama na nangangako ng nakapagpapasiglang gabi at pribadong mga banyo na nagsisiguro ng praktikalidad at privacy. Ang mga silid na ito ay hindi lamang simpleng espasyo para matulog, kundi tunay na mga kanlungan kung saan ang mga bisita ay maaaring magpahinga, magmuni-muni at tunay na makaramdam ng pagiging nasa bahay. Ang panlabas na bahagi ng mansyon ay isang malawak na mga berdeng lugar na maingat na binalak upang makiayon sa natural na kagandahan ng isla. Ang hardin ay umaabot tulad ng isang masaganang karpet na naghahatid sa tahimik na tubig ng lawa. Sa ganitong tanawin, ang mga Obama ay may direktang access sa isang mapayapang kanlungan na kinabibilangan ng isang kaakit-akit na bangka, isang malarawan na detalye na nagdiriwang sa tradisyong pandagat ng rehiyon. Bukod sa Laguna, ang property ay may pribadong baybayin na nagbibigay ng eksklusibong karapatan sa isang kahabaan ng buhangin sa tabi ng karagatang Atlantiko. Ang pribilehiyong ito sa beach ay hindi lamang isang luho, kundi isang pintuan sa maayos na ritmo ng alon at banayad na simoy ng hangin mula sa karagatan. Ito ay isang lugar kung saan maaaring masilayan ang kagandahan ng pagsikat at paglubog ng araw, na may kalangitan na pininturahan ng mga kulay na sumasalamin sa kalaliman ng dagat. Ang tanawin ng Obama Estate ay higit pa sa kagandahan ng estetika. Ito ay idinisenyo upang maging isang santuaryo na kumakatawan sa diwa ng Martha's Vineyard bilang isang kanlungan ng katahimikan, privacy at natural na kagandahan. Ang Martha's Vineyard, isang perlas sa baybayin ng Massachusetts, ay hindi lamang isang lugar para sa mga naghahanap ng pahinga, kundi isang makulay na mosaic ng natatanging kultura at mayamang kasaysayan. Dito, bawat sulok ay may kwento, bawat alon ay may tradisyon, at bawat paglubog ng araw ay nag-aalok ng pangako ng isang di malilimutang karanasan. Ang mga pista ng kultura ng Martha's Vineyard ay isang makulay na pagdiriwang. Ang Martha's Vineyard Film Festival na ginaganap taon-taon ay umaakit sa mga mahilig sa pelikula at mga tagagawa ng pelikula na nagdiriwang sa sining ng pagsasalaysay ng mga kwento sa pamamagitan ng lente ng kamera. Ang kaganapan ay isang timba ng mga ideya at pagkamalikhain kung saan ang kapangyarihan ng sinehan ay ginagamit upang galugarin, tanungin at magbigay inspirasyon. Ang Martha's Vineyard ay hindi lamang isang lugar. Ito ay isang buhay na museo, isang santuaryo ng kultura kung saan ang kasaysayan ay pinapangalagaan at ang sining ay sumusulong. Ito ay isang isla kung
saan ang nakaraan ay iginagalang, ang kasalukuyan ay ipinagdiriwang at ang hinaharap ay hinuhubog ng mga kamay ng malikhaing komunidad nito. Para sa mga mas gustong magkaroon ng mas malapit na koneksyon sa tubig, ang kayaking at paddleboarding ay nag-aalok ng isang malapit na karanasan sa kapaligirang tubig ng isla. Ang mga mananagwan ay maaaring dumausdos sa mga inlets at tahimik na bay na ginagawang bawat galaw ay isang kilos ng katahimikan. Ang iba't ibang mga rental shop sa isla ay nagbibigay ng lahat ng kailangang kagamitan na ginagawang madali para sa mga bisita na simulan ang kanilang sariling mga pakikipagsapalaran sa dagat. Ang Martha's Vineyard ay tahanan ng iba't ibang mga beach. Bawat isa ay may natatanging personalidad at talindog. Ang South Beach, na kilala sa malalakas na alon nito, ay paborito ng mga surfista, habang ang tahimik na tubig ng Menemsha Beach ay mainam para sa mga pamilya. Ang mga liblib na sulok ng Lobsterville Beach ay nagbibigay ng isang tahimik na kanlungan para sa mga naghahanap ng katahimikan, habang ang iconic na Inkwell Beach ay nakatayo bilang isang makasaysayang landmark, puno ng mayamang pamana ng African American. Ang pangako ng isla sa pangangalaga ay nagsisiguro na ang natural na kagandahan nito ay mananatiling buo para sa mga susunod na henerasyon. Ang Martha's Vineyard Land Bank Commission, kasama ng iba pang mga entidad, ay walang pagod na nakatuon sa proteksyon ng lokal na ecosystem. Tinitiyak na ang mga burol, parang at baybayin ay mananatiling kasing ganda ng dati. Ang Martha's Vineyard ay sumasagisag sa isang tunay na pagdiriwang ng kalikasan, isang lugar kung saan ang kagandahan ng kapaligiran ay hindi lamang napapansin kundi nararanasan ng buong buo. Ang isla ay nag-aanyaya sa lahat na lumabas, huminga ng malinis na hangin at sumisid sa isang paglalakbay sa mga kababalaghan ng natural na mundo. Hindi katakataka na ang mga Obama ay hindi nag-atubiling magplano na magkaroon ng isang ari-arian sa paraisong ito. Ang Kalorama House, tirahan ng mga Obama, ay nakatayo bilang isang simbolo ng karangyaan at kasaysayan sa puso ng enclave ng kapangyarihan at prestihyo. Sa kanyang kahangahangang 8,200 square feet, ang tirahan na ito ay higit pa sa isang simpleng bahay. Ito ay kumakatawan sa isang ode sa arkitekturang estilo ng unang bahagi ng ika-20 siglo. Itinayo noong 1920s, isang panahon na minarkahan ng kasaganaan at kultural na sigla. Ang mansyon ay nakasaksi ng halos isang siglo ng mga pagbabago sa Washington, D.C. Ang mga pader nito na itinayo sa isang panahon ng arkitekturang kasaganaan ay nanatiling matatag habang ang mundo sa paligid ay dumadaan sa walang tigil na pagbabago. Ang makasaysayang kahalagahan ng lugar ay lalong binibigyang diin ng mga dating nakatira dito, tulad ni Joe Lockhart, press secretary ni Bill Clinton, at ng kanyang asawa na si Giovanna Gray Lockhart, mga figure na bahagi rin ng politikal na tanawin ng Amerika. Ang panlabas na bahagi ng mansyon ay isang tunay na aralin sa disenyo na ang kanyang gawa sa ladrilyo at bato ay nagpapakita ng walang hanggang sopistikasyon. Ang harapan na may simetriko na mga bintana at palamuting detalye ay nagdadala sa atin sa isang panahon ng masusing paggawa at atensyon sa detalye. Ang pagiging kahanga-hanga ng tirahan ay halata sa unang tingin pa lamang na ang kanyang maringal na pintuan na napapaligiran ng mga eleganteng haligi ay tahimik na nagbabantay sa mga kwentong naganap doon. Noong Mayo 2017, ang Mansyon Kalorama ay nakuha ni na Barack Obama at ang kanyang asawa na si Michelle sa halagang 8.1 million. Ang desisyon ng mag-asawa na manirahan sa lugar na ito ay nagpapakita ng kanilang paghahanap ng isang tahanan na nagbibigay ng balanse sa privacy at kaginhawahan. Ang mga hardin na nakapaligid sa property na maingat na inalagaan ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa kalikasan sa isang urbanong kapaligiran ng kasiningan. Ang malawak na bakuran na kayang maglaman ng hanggang 10 sasakyan ay higit pa sa pagiging functional. Ito ay sumisimbolo ng privacy at eksklusibidad. Ang tanawin ng mansyon ay pinagsasama ang perpektong mga damuhan at masiglang mga hardin na bumubuo ng isang tahimik na kanlungan sa gitna ng kaguluhan ng lungsod. Ang mga panlabas na espasyo ay dinisenyo upang magbigay ng mga sandali ng pagmumuni-muni at pahinga, at perpekto
aspekto rin para sa mga pagtitipon kasama ang mga kaibigan at kilalang personalidad. Ang pag-aalaga sa mga detalye ng panlabas na bahagi ay sumasalamin sa kasiningan at estilo na makikita sa buong property. Ang lokasyon ng mansyon sa Kalorama ay isa pang aspeto na nararapat bigyang pansin. Ang distrito na kilala sa mga makasaysayang tirahan at mayayamang residente ay matagal nang umaakit sa mga nais mamuhay ng disente ngunit malapit sa sentro ng kabisera. Ito ay isang lugar kung saan nagkakasama ang mga diplomat, politiko at mga leader ng negosyo na nag-aambag sa katayuan ng rehiyon bilang sentro ng impluensya at kapangyarihan. Ang pagbili ng bahay ni Obama noong 2017 sa halagang 8.1 milyon ay nagpatibay sa kanyang ugnayan sa Washington, D.C. at sa kanyang paghanga sa makasaysayan at kultural na pamana ng Kalorama. Ang tirahan na ngayon ay pangalawa sa pinakamahal sa distrito ay mas mababa lang sa Dating Textile Museum na ngayon ay pag-aari ng tagapagtatag ng Amazon na si Jeffrey P. Bezos. Sa pagpasok sa mansyon Kalorama ng mga Obama, tayo ay agad na napapaligiran ng isang interior na nagbibigay ng balanse sa kadakilaan at kaginhawahan. Sa 8 kwarto, 9 at kalahating banyo, ang bahay ay pinagsasama ang alindog ng nakaraan at modernong luho na nagbibigay ng ginhawa at elegansya sa bawat detalye. Ang malawak na pasilyo ng entrada ay nagpapahiwatig na ng kasiningan na sumasaklaw sa buong tirahan. Ang mataas na kisame at ang masining na mga detalye ng mga palamuti ay nagdiriwang sa makasaysayang mga ugat ng mansyon na nagmula pa noong 1920s, habang ang modernong ilaw at sopistikadong dekorasyon ay nagpapakita ng isang tirahan na marunong umangkop sa paglipas ng panahon. Ang pasilyo ng pasukan ay nagsisilbing portal sa iba't ibang mga lugar ng pagtitipon. Bawat isa ay nagkukuwento ng sarili nitong kasaysayan ng disenyo at tungkulin. Ang formal na sala na may magagandang kasangkapan at maingat na piniling mga likhang sining ay sumasalamin sa pino at masining na panlasa ni Obama. Sa espasyong ito, ang komportabling mga upuan ay maayos na inayos sa paligid ng isang tsimenya kung saan madaling maisip ang pamilyang nagkakasama sa mas malamig na mga gabi. Ang malalaking bintana ay nagbubuhos ng natural na liwanag sa kapaligiran na nagbibigay ng tanawin ng kapitbahayan at lumilikha ng isang magiliw at nakaakit na atmosfera. Sa tabi ng sala, matatagpuan ang isang lugar para sa pagkain na umaangkop sa parehong formal na okasyon at mga kaswal na sandali ng pamilya. Ang kapaligiran ay minarkahan ng isang malawak na mesa na napapaligiran ng mga upuan na pinagsasama ang eleganse ng diplomasya at ang ginhawa ng isang tahanan. Ang isang kahanga-hangang kandelero ay kumukumpleto sa tanawin na nagpapakawala ng malambot na ilaw na nagpapahalaga sa mga pagtitipon at nagpapatibay sa isang klima ng mabuting pakikitungo at pagkakakonekta. Ang puso ng bahay ay walang duda ang kusina, isang tunay na halimbawa ng kagandahan at praktikalidad. Nilagyan ng mga state-of-the-art na kagamitan at malalaking counter. Ito ay pangarap ng sinumang mahilig sa pagluluto. Ang kusina ay hindi lamang inisip para sa paghahanda ng pagkain, kundi pati na rin bilang isang lugar para sa mga impormal na pagtitipon at usapan na may isang gitnang isla na naghihikayat sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya at mga bisita. Ang mga pribadong silid ng mansyon ay pantay na kahanga-hanga na ang bawat silid ay nag-aalok ng isang natatanging halo ng ginhawa at estilo. Ang pangunahing silid tulugan ay isang kanlungan ng luho na may isang malawak na layout na kinabibilangan ng isang lugar para sa pagupo, isang malaking aparador at isang pribadong banyo na nakikipagkumpetensya sa pinakamahusay na mga spa. Ang banyo ay may isang marangyang paliguan, isang salamin na shower enclosure at dobling lababo. Lahat ay natatakpan ng marmol at dekalidad na mga tile. Ang iba pang mga silid ng bahay ay hindi rin nagpapahuli. Bawat isa ay may sariling pribadong banyo na ginagarantiyahan ang privacy at kaginhawahan para sa parehong pamilya at mga bisita. Ang atensyon sa mga detalye ay maliwanag sa pagpili ng mga tapusin, sa kahusayan ng mga materyales at sa payapang atmosfera na nagpapalipat-lipat sa mga pribadong espasyong ito. Bukod sa mga lugar
lugar na pampamayanan, ang mansyon ay mayroong ganap na natapos na mas mababang palapag na tahanan ng isang lugar ng libangan, isang domestic gym at isang wine cellar. Ang antas na ito ay gumaganap bilang isang sentro ng mga aktibidad na nakatuon sa libangan at aliwan. Ang lugar ng libangan na nilagyan ng mga ergonomic na upuan at isang cutting-edge na audiovisual system ay perpekto para sa mga sesyon ng sine o para sa pagsubaybay sa mga kaganapan sa palakasan. Sa bawat kapaligiran, ang Kalorama Mansion ng mga Obama ay nagpapadama ng isang pakiramdam ng sopistikasyon at maingat na pangangalaga. Ang kombinasyon ng mga makasaysayang elemento na may mga modernong kaginhawahan ay nagre-resulta sa isang interior na parehong walang hanggan at naangkop sa mga pangangailangan ng isang pamilyang sanay sa publiko, ngunit naghahanap ng privacy at katahimikan. Ang tirahan na ito ay hindi lamang isang tahanan, kundi isang simbolo ng kanilang pamana at isang salamin ng buhay pagkatapos ng pagkapangulo ng mga Obama. Ang kasaysayan ng Kalorama ay malalim na nakakonekta sa politikal at panlipunang konteksto ng Washington, D.C. Mula noong simula ng ika-20 siglo, ito ay naging paboritong lugar ng mga pangulo, diplomat at mga kilalang personalidad. Ang kahalagahan ng lugar ay nagsimulang umusbong nang pumili si Woodrow Wilson na manirahan dito pagkatapos ng kanyang pagkapangulo, na nagpapatibay nito bilang isang lugar para sa mga humubog sa kasaysayan ng bansa. Ang arkitektura ng lugar ay isang visual na talaan ng yaman at impluensya ng Amerika na may mga tirahan na nag-iiba mula sa mga estilo ng Beaux-Arts hanggang Georgian at Tudor. Ang mga konstruksyon na ito ay hindi lamang simpleng tirahan, kundi tunay na mga monumento na sumasalamin sa mga panahon kung kailan sila itinayo. Bawat isa ay may sariling kasaysayan at kontribusyon sa arkitekturang tanawin ng distrito. Ang kultural na kahalagahan ng Kalorama ay lalong pinatitibay ng mga embahada at diplomatikong misyon na doon na itatag. Ang pandaigdigang presensyang ito ay nagbago sa lugar bilang isang cultural melting pot kung saan ang mga global na issue at multiculturalism ay nagtatalaban araw-araw. Ang mga embahada na madalas na matatagpuan sa mga makasaysayang gusali ay nagtataguyod ng mga kaganapan na nagtitipon ng mga dignitaryo mula sa buong mundo at ng elite ng Washington na nagpapalawak sa cosmopolitan na apela ng rehiyon. Ang kahalagahang pampulitika ng Kalorama ay hindi matatawaran. Ito ay isang sentro ng kapangyarihan, isang espasyo kung saan ang mga desisyong may malaking epekto sa bansa at sa mundo ay ginagawa sa likod ng mga saradong pinto. Karaniwan, ang mga naninirahan sa distrito ay nagtataglay ng mga estratehikong posisyon sa mga think tank ng gobyerno at mga kumpanya ng lobby. Ang konsentrasyon ng impluensyang ito ay nagbigay sa Kalorama ng titulong ang Residential Oval Office. Ang marangyang mansyon para sa mga milyonaryo, maaari mong itanong kung paano nagkaroon ng yaman sina Barack Obama at ang kanyang asawa na si Michelle. Natamo nila ito sa pamamagitan ng mga internasyonal na panayam, pagsusulat ng mga memoir at isang milyon-milyong kontrata sa Netflix. Ang kanilang buhay pagkatapos ng White House ay puno ng aktibidad at lubhang kumikita. Ang unang libro ni Michelle Obama, Becoming, na inilabas noong Nobyembre 2018 ay mabilis na naging pinakamabenta noong taong iyon. Ang kanyang pangalawang libro, The Light We Carry, Overcoming in Uncertain Times, na inilathala noong Nobyembre 2022 ay umabot din sa katayuan ng bestseller. Ang pinakabagong memoir ng dating Pangulo, A Promised Land, ay nakabenta ng humigit kumulang 890,000 kopya sa unang 24 oras pagkatapos ng paglunsad nito noong Nobyembre 2020. Ang mga tagumpay na ito sa literatura kasama ang malaking pensyon na iginawad sa lahat ng dating Pangulo ay mas lalong pinaangat ang net worth ng mga Obama na tinatayang hindi bababa sa 70 milyon ayon sa International Business Times. Samantala, ang New York Post ay nagtataya nito sa mas malaking halaga, $135 million. Ang kanilang antas ng kayamanan ay naglapit sa kanila sa iba pang mga kilalang personalidad at milyonaryo na nakikita ang Martha's Vineyard bilang isang isla na mayaman sa pamana tulad ng kanyang mga bisita. Nagsimula ito bilang isang simpleng kanlungan, isang lugar
lugar kung saan naghahanap ng proteksyon mula sa galit ng Atlantic ang mga kapitan ng barko at mga ngalakal. Ngunit habang kumakalat ang mga chismis tungkol sa kanyang kagandahan, ito ay naging santuwaryo para sa mga nagnanais ng eksklusibidad at kapayapaan malayo sa mga spotlight. Ang panlipunang tela ng Martha's Vineyard ay kasing makulay at kakaiba ng mga bisitang tinatanggap nito. Ang kalendaryo ng isla ay puno ng mga dekalidad na kaganapan, eksklusibong pagdiriwang at mga kultural na pagtitipon na tumutugon sa mga pagnanais ng kanilang mayayamang panauhin. Sa panahon ng tag-araw, ang mga gala, exhibition ng sining at wine tasting ay nangingibabaw na nagbibigay ng mga sandali ng pakikisalamuha para sa mga elite, habang ang kalansing ng mga baso ay sumasalamin sa simponya ng sopistikasyon na sumasaklaw sa lugar. Ang Farm Neck Golf Club, halimbawa, ay naging tagpuan ng mga laro ng mga personalidad tulad ni Barack Obama na nag-enjoy ng oras ng paglilibang na napapaligiran ng payapang tanawin ng mga ubasan. Ang pagsasagawa ng yachting ay isa ring sagisag na libangan sa isla. Ang Edgartown Yacht Club, kasama ang mga regata at pangmaritimong kaganapan, ay umaakit ng mga mahilig sa paglalayag mula sa iba't ibang panig ng mundo. Dito, ang dagat ay nagiging isang palaruan para sa mga mayayaman, kasama ang kanilang mga maluwalhating barko na dumadausdos sa mga alon na nagpapakita hindi lamang ng yaman kundi pati na rin ng tradisyon. Sa paglubog ng araw, ang eksena ng pagkain sa isla ay nagigising. Ang lokal at bisitang elite ay nagtatamasa ng sariwang mga lamang dagat at masasarap na putahe sa mga restoran na sumasagisag ng kagalingan sa pagluluto. Ang mga establishmento sa isla ay higit pa sa pagkain. Sila ay nagsisilbing espasyo para sa networking at pagsasara ng mga negosyo kung saan ang isang pakikipagkamay ay maaaring magpatibay ng isang kasunduan kasing bilis ng isang tagay na nagdiriwang nito. Ang koneksyon ng Martha's Vineyard sa mga pampanguluhang figura ay kasing tanda ng tradisyon ng bakasyon sa tag-araw. Dito naglayag ang mga Kennedy sa tubig ng Nantucket Sound kung saan si Ulysses Grant ay naghanap ng kanlungan mula sa mga tensyon ng rekonstruksyon at kung saan si Franklin Roosevelt ay naghanap ng ginhawa sa mahihirap na panahon ng Great Depression. Ang mga Obama, kasama ang kanilang pandaigdigang impluensya, ay nagdala ng bagong liwanag sa isla. Itinaas ang katayuan nito bilang isang kanlungan kung saan ang pinakamakapangyarihan sa mundo ay nahahalo sa pang-araw-araw na buhay. Sina Bill at Hillary Clinton ay nag-iwan din ng kanilang marka sa makasaysayang mga dalampasigan ng natatanging lugar na ito. Ang mga Clinton na may isang politikal na landas na matagal nang nakakamangha sa bansa ay malalim na nakapaloob sa kasaysayan at alindog ng Martha's Vineyard mula pa noong masiglang mga taon ng 90. Ang kanilang mga tag-init ay puno ng mga pagtatagpo sa mga dati ng kaibigan at mga bagong koneksyon sa mga tahanang nag-aalok ng nakakamanghang tanawin ng katahimikan ng isla. Ang kanilang mga pamamasyal sa mga beach, pagbisita sa mga lokal na tindahan at pagpapahalaga sa iba't ibang atraksyon ng isla ay nagpapakita ng hindi masyadong halata ng kanilang patuloy na impluensya at kanilang katayuan bilang mga cultural icon. Ang presensya ng dalawang pampanguluhang pamilyang ito ay nakatulong sa paghubog ng atmosfera ng kasikatan ng isla. Ginagawa itong isang lugar kung saan ang kapangyarihan at prestihiyo ay kasing natural ng mga kabibe na nakakalat sa buhangin. Ang mga Obama at Clinton ay hindi lamang simpleng bisita. Sila ay bahagi ng isang linya ng pamumuno sa Amerika na pinili ang Martha's Vineyard bilang kanilang kanlungan mula sa mga spotlight. Ang atrakasyon ng isla na pinalakas ng mga ilustris na bisitang ito ay naging isang tanglaw para sa iba pang mga personalidad na naghahanap ng isang natatanging kombinasyon ng privacy at distinction. Ang mga Obama at Clinton ay nagtatag ng isang pamantayan ng disente na elegansya na ngayon ay tumutukoy sa kultura ng kasikatan ng ubasan. Ang kanilang mga tahanan, kanilang mga gawi at ang kanilang mismong presensya ay nakapaloob sa identidad ng isla na nagkukwento ng kapangyarihan sa pahinga at pamumuno sa paghinto. Si Spike Lee, isang pioneer ng pelikulang Amerikano at kilala sa matalas na paglalarawan ng karanasang Afro-Amerikano, ay nakahanap din ng kanyang lugar
lugar sa tahimik na tanawin ng ubasan. Ang kanyang tirahan doon ay higit pa sa isang simpleng tahanan. Ito ay isang patotoo sa kakayahan ng isla na magbigay inspirasyon. Ang presensya ni Lee sa Martha's Vineyard ay isang tahimik na pagkilala sa kanyang kahalagahan bilang isang santuaryong kultural, isang espasyo kung saan ang mga artista ay maaaring magmuni-muni at lumikha ng malayo sa kaguluhan ng industriya. Ang mga pelikula ni Lee tulad ng mismong isla ay humahamon at nakakamangha, at ang kanyang desisyon na manirahan sa kapaligirang ito ay nagpapakita ng marami tungkol sa papel ng ubasan bilang isang matabang lupa para sa malikhaing ekspresyon. Ang tanawin ng isla ay may kapangyarihang humipo sa kaluluwa, nag-aalok ng isang kanlungan na nagpapaunlad ng imahinasyon. Si Lee, na madalas makita na nakikipag-ugnayan sa lokal na komunidad, ay sumasagisag sa simbiotikong relasyon sa pagitan ng isla at ng mga artista na nagpapakain sa kanilang inspirasyon. Ang artistikong apela ng ubasan ay hindi limitado sa pelikula. Ito ay umaabot sa teatro at pagsusulat, tulad ng ipinakita ng presensya ni na James Lapine at Sarah Connocen. Isang tambalang ang mga kontribusyon sa sining ay kasing yaman at iba-iba. Lapine, isang award-winning direktor at mandudula na may Tony, at Connocen, isang manunulat ng script na may pantay na kahangahangang karera, ay ginawang kanlungan ng kanilang pagkamalikhain, ang Martha's Vineyard. Ang kanilang tirahan malapit sa Edgartown Golf Club ay hindi lamang isang tahanan, kundi isang tunay na santuwaryo kung saan sumisibol at umuunlad ang mga ideya. Ang impluensya ng mag-asawa sa kultura ng isla ay maliwanag, na may kanilang mga likha na kumukuha sa yaman at pagiging komplikado ng karanasan ng tao, gayon din ang mismong diwa ng lugar. Ang ubasan, kasama ang tahimik na mga sulok at nakakamanghang tanawin, ay nagsisilbing kanlungan kung saan maaaring malayang dumaloy ang enerhiya ng sining ng mag-asawa. Ang presensya ng mga higante ng sining na ito ay nagpayaman sa kultural na tela ng Martha's Vineyard. Ang mga gallery, teatro at mga festival ng pelikula sa isla ay buhay na patunay ng epekto ng mga naninirahan dito. Isang lugar kung saan ang sining ay hindi lamang pinapahalagahan, kundi nililikha rin. Ang Martha's Vineyard ay naging kasing kahulugan ng isang tiyak na prestihiyo sa sining, isang tagpuan para sa mga malikhaing uri kung saan ibinabahagi ang mga ideya at natatagpuan ang kinakailangang katahimikan para sa gawaing pansining. Si David Letterman, kasama ang kanyang natatanging katatawanan at katapatan, ay nakahanap ng kanlungan mula sa liwanag ng spotlight sa isla. Ang desisyon ng dating hari ng late night na manirahan dito ay isang patotoo sa pagkakabighani ng lugar sa mga naghahanap ng pahinga mula sa mabilis na ritmo ng mundo ng entertainment. Ang kanyang mga paglalakad sa bayan o tahimik na pagpapahalaga sa natural na kagandahan ng isla ay mga paalala ng papel ng Martha's Vineyard bilang kanlungan para sa mga kilalang tao. Ang kanyang mga pakikipag-ugnayan sa komunidad, bagamat hindi masyadong halata, ay mga sandali na nagpapayaman sa lokal na panlipunang tela ng katatawanan at pagkatao. Ito ay isang lugar kung saan kahit ang mga pinakamasiglang personalidad ay nakakahanap ng katahimikan. Ang presensya ni Tyler sa mga lokal na lugar ng musika o kanyang mga kusang pagtatanghal ay hindi lamang paraan ng entertainment, kundi bahagi ng ritmo ng isla, isang kadensya na umuugong sa puso ng komunidad. Si Diane Sawyer, isang iconic na figura sa journalism, ay nakahanap din ng kanyang espasyo sa isla. Ang kanyang maalamat na karera sa telebisyon ay makikita sa tahimik na dignidad na kanyang ipinapakita habang naglalakad sa ubasan. Ang pagpili ni Sawyer na manatili dito kahit sa mga pinakatahimik na buwan ng taglamig ay nagpapakita ng walang kamatayang ganda ng isla. Ang kanyang pakikilahok sa mga pangkomunidad na kaganapan at ang kanyang paghanga sa simpleng alindog ng vineyard ay nagpapatibay sa diwa ng pagkakaibigan na nagpapakilala sa buhay panlipunan dito. Ang mga buhay ng mga personalidad na ito na magkakaugnay sa pang-araw-araw na ritmo ng isla ay tumutulong sa pagbuo ng natatanging panlipunang tela ng Martha's Vineyard. Ang kanilang mga tirahan ay nagiging mga palatandaan. Ang kanilang mga pagkikita ay nagiging paksa ng usapan ng mga residente. At ang kanilang mga kontribusyon
kaayusan sa komunidad, maging sa pamamagitan ng mga gawaing mapagkawangawa o simpleng pagiging mabuting kapitbahay, ay nagpapayaman sa kasaysayan ng isla. Ito ang meron kami para sa iyo sa video na ito. Kung nagustuhan mo ang nilalaman at nais mong tuklasin ang mas marami pang nakakaingganyong video tulad nito, huwag mag-atubiling mag-click sa alinman sa mga card na lumilitaw sa iyong screen.